Ayan, pag-usapan natin ngayon itong sinasabi nilang walang nakulong na politiko. Kahit wala namang sinabi si Pangulong Bongbong Marcos. Tara, umpisa natin. All day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo nagsasabi hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Bakit yun? Yung ganong style. Kasi pwede magkaroon ng technicality. Sige, alam na natin na na si ganitong senador, yung may pakana ng sa may flood control. Tapos kakasuhan ng mabilis. Wala naman sa due process. Paano kung makawala lang din? Manalo siya sa kaso niya. Ba? Kung nanalo, kung ma-acquit, dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso, technicality. Nagka-technicality. Can you imagine, these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya. That would be much worse result. Pag nakawala yan, alam na natin, di ba? Alam na natin yan. Nakulong na. Nanalo siya sa may kaso niya. For technicality. Na-acquit. Pag nanalo yan, di mo na siya pwede sampahan ng kaso na same case lang. Kasi, yan? Jeopardy? Double jeopardy. Ituloy natin. So, due process must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. Nakalagay sa gilid. Gagawin ba natin ng tama yung naayon sa due process o ituro na lang at ikulong agad, bahala na kahit mahina ang kaso, kahit mateknikal sa ebidensya at matalo tayo sa korte dahil sa pagmamadali. Diba? At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. But yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi, delikado tayo. Kaya natin sabihin ko sa pulis, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin, and you cannot charge them again. There is that principle of double jeopardy in the law. I think it's more. Yun ang sinasabi ko. Hindi mo na siya pwedeng kasuhan ulit ng same case. Kasi magiging double jeopardy na yan. So ano yung kakaso mo dyan? Pagka nakakawala sila. Diba? Malinis na sila agad. Important that we get one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice, and to bring justice to the Filipino people. So, do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So, I understand. Ayun, sabi niya, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? Pag minadali mo yan, baka sumablay. Kung gagawin mo naman yung due process, gawin mo yung tama. Malabong makalabas yan. Kung sa kanila talaga, sasapol yung kaso. The frustration, because we do have a very good idea about who these people are. But you have to take them to court. You have to present evidence. They have to be convicted. And as I'm sure anyone who has been involved in any kind of legal proceeding, we are all very frustrated, especially non-lawyers, are very frustrated by how long it takes. Ang sagot naman ng mga abogado sa atin is that
may kasabihan sa kanila, the law grinds. Yun na nga yung masaklap dun eh. Dapat alam niya ng mga public official sa mga mga House of Representative, mga Congress, mga politiko, sabihin na natin. Eh bakit ito si Eli San Fernando iyakin? Iyakin? Very slowly, but it grinds very well. So we're counting on that. Diba? Bakit si Eli Soriano iyakin? Dapat, ay, San Fernando iyakin. Eh, dapat alam niya na ang due process. Kasi nga, nasa ano na siya eh. Nasa House of Representative na siya. Hindi mo naman pwedeng sabihin na mamadaliin mo yan. O, pag natalo yung kinaso mo, di libre na sila. So, paano? Pwede na lang. Maraming salamat and goodbye.